Bakit nga ba minahal ng mga taga Davao ang pamilyang Duterte? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, mga kapolitika, ay huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa isyu ng bansa at isyu ng lipunan. So pag-uusapan natin sa videong ito kung bakit napamahal sa mga taga Davao ang pamilyang Duterte. Kasi nga itong pamilyang Duterte is ang kanan nila ay nasa politika, simula kay former President Rodrigo Roa Duterte, dito kay Pulong Duterte, kay Inday Sara at kay Paste Duterte. Kaya maraming mga Pilipino, maraming mga nasa posisyon ngayon is ayaw na rin sa dinastiya at gusto nga na magkaroon ng anti-dynasty bill. Okay, pero bakit nga ba kahit itong pamilyang Duterte is lahat sila nasa politika ay nagustuhan ito ng mga taga Mindanao, especially dito sa Davao City. So yan ang ating pag-uusapan dito at atin ring ikwento or ating pag-uusapan ano ba yung mga nagawa ng mga Duterte dyan sa Davao City, bakit hindi sila matalo-talo ng kanilang mga opposition or yung kanilang makatunggali sa politika during election. So noong mga nakarang election, ilang dekada na ang nakalipas is itong si former President Rodrigo Roa Duterte is hindi talaga siya yung dating mayor. Yung dating mayor dyan sa Davao City is itong sila De Guzman. Now, kasi ang Davao City, yung background sa hindi mga taga Davao or walang alam dito sa lungsod na ito, kasi napaka-kontrobersya ng Davao, di ba? Especially na naging kalaban na sila nila Marcos, itong pamilyang Duterte. So ang Davao City po noon is talamak po dyan yung droga, talamak din po yung krimen at kumbaga hindi siya yung progresibo or isang napakaunlad na lungsod or syudad. So nung time nila former President Duterte is naging uso yung drug war. Maraming dati ang mga pinatay diyan, diba, na mga addict kung saan is pinaimbestigahan ni Laila de Lima nung year 2000 pa, early 2000, at yung bago matapos yung 2010, so pinaimbestigahan yung mga patayan diyan sa Davao City. So mula noon is nagtuloy-tuloy na yung pagiging mayor dyan ni former President Rodrigo Roa Duterte hanggang sa namana yon ng kanyang mga anak mula dito kay Inday, kay Pulong Duterte at dito kay Baste. Itong si Pulong Duterte is kasalukuyang congressman. Okay, itong si Baste naman ay itong mayor na talagang namana niya yung tapang ng kanyang ama. Okay, so itong mga Duterte is actually dyan din ako nag-work kasi ako is taga Davao del Norte, but nag-work din ako sa Davao City kasi yung Davao del Norte to Davao City is almost 2 hours yan kung babiyahiin mo mula sa Tagum City to Davao City, mga 1.5 hour lang yan. But depende sa traffic, minsan umaabot ng 2 hours. So nakapag-work ako dyan and 2 years ako nag-work at dyan din ako nanirahan sa Davao City. But andito na ako ngayon sa Maynila. So itong Davao City is ako mismo is masabi ko sa aking sarili na kung saan is napakatahimik na lungsod. Hindi man ganoon ka progresibo yung lungsod na yun kasi 2016 pa yun nung nandoon ako. Pero masabi mong hindi mo talaga siya masasabi na katulad dito sa Manila na kung saan is talamak yung krimen, talamak yung mga snatching, yung mga hold-upan at yung droga. Okay, at meron nga silang curfew doon sa Davao City na kung saan is pag 10 PM is wala na kailangan maingay. Okay, wala nang magkakantahan at kumbaga tahimik na kasi time yun ng rest of course ng mga tao. So nung time na yon is ako mismo is makapag-testify na kung saan is kung gabi pwede ka maglakad, pwede ka rin maggala. Okay, at napakatahimik na lugar. Kumbaga kung ikaw ay hindi taga roon is talagang masasabi mong safe ka at of course, panatag yun sa kalooban mo na kung saan is wala kang pinangangambahan na masamang mangyari sa'yo. So, yun po yun. At naalala ko pa nga dati noong nung panahon ni Pinoy, di ba, is talamak pa yung mga pugutan ng ulo dyan sa Mindanao, which is ngayon nawala na, di ba? Naalala nyo ba yung mga pinupugutan ng ulo na mga turista, di ba? Ngayon is wala na. Dati is
pinahayaan lang ng gobyerno natin na kung saan is napupugutan ng ulo yung mga turista. Kung kaya nga known yung Mindanao talaga na kung saan is talamak yung patayan at talamak yung mga krimen, at talamak yung mga hold-upan na kung saan is pinapabayaran doon sa pamilya nung tao na kanilang hinold up or kanilang hinostage. Okay, for example, yung mga foreigner, 'di ba? Nawala na 'yun ng panahon ni Duterte. So siya lang yung may kamay na bakal talaga na kung saan is mapatahimik yung isang lugar or yung isang rehiyon. So dito sa Davao City is ako mismo personally masasabi kong talagang napakatahimik na lugar at yung panatag yung loob mo. Now when it comes naman to economy is masasabi ko na hindi ganun kabilis yung pag-unlad. Yung example, makikita mo kasi yan 'di ba sa mga gusali. Hindi ganoon kabilis yung pagtayo ng mga gusali noon yon nung before nung time ni Duterte, at yung first years ni Duterte is hindi ganoon kabilis yung pagpapatayo ng mga malalaking gusali or yung mga matatayog na gusali. Pero ngayon na nung time ni Duterte, kasi meron nga mga contract na kung saan is naglalast ng ilang years. So until ngayon is continuous pa rin yung pagtatayo ng mga malalaking gusali diyan, at bumilis po yung paglago ng lungsod. And in fact, kasama nga sa top 10 richest cities in the Philippines itong Davao City. So, ang tanong natin dito, yung sa Ilocos, kasama din ba? Yung sa Bicol, kasama din ba sa top 10 richest cities in the Philippines? Di ba hindi? So, ito is patunay ito na kung saan is kahit sinisira at binabato na kung anong issue itong mga Duterte, is hindi mo pa rin talaga maikakailan na kung saan is meron talaga silang napatunayan kumbaga, at makikita ito ng dalawa mong mata. Okay, itong Davao City is ngayon is napakarami ng mga flyovers. Meron na nga itong mga bridge ng Samal Island na kung saan magdudugtong doon sa isla para tuloy-tuloy na talaga yung pag-unlad at pag-progress ng rehiyon ng Davao. Okay, kasi itong aside dito sa mga tulay, meron na rin itong mga twin tunnels, itong mga moderno nila na mga public market, itong mga bypass road. So napakarami na po ng mga proyekto. And ang bottom line dito is kasi nga sinasabi na itong mga Duterte daw is mga corrupt, at hinahanapan nga yung 51 billion na alala nyo, itong confidential fund. And itong confidential fund ni Inday is saksi talaga ako na kung saan is yung mga NPA, mga rebelde dyan sa Paquibato District sa Davao City is nawala na yun sila. Okay, naubos sila kasi dahil dito sa mga confidential fund na inilagay ng gobyerno dito sa lungsod ng Davao City is naubos yung mga rebelde, at yung iba sa kanila is sumuko. Okay, so ibig sabihin nun is yes, merong mga perang napupunta sa kanila na naging part na ng black propaganda against Duterte, pero yung mga tao doon mismo is makapag-testify na kung saan is maganda yung kanilang ginawa sa lungsod. Naging tahimik yung lugar kasi sino ba naman ang tao na mag-i-invest sa lugar na puno ng gulo, di ba? So, yung mga investors is nahikayat na mag-invest doon sa Davao City. Okay, at napakabilis po ng progress doon kasi kung makikita mo sa social media is napakaraming mga construction na ginagawa dito sa lungsod, at sana ay maging tuloy-tuloy na. Okay, so kung bakit minahal ng mga taga Davao City ng mga Davaoenyo ito mga Duterte, kasi nga may nakikita sila na progresibo na progress sa lungsod. Hindi lang yung pagsalita lang, kundi may nakikita talaga sa gawa. Okay, so yun lamang ating pag-uusapan dito sa video ito mga kapolitika, at please don't forget to like and subscribe for more videos, at kung nagustuhan nyo ang video ito ay comment down below at don't forget to subscribe.